Bagamat hindi na bago ang xenophobia, ay muli na naman itong umuugong bunsod ng mga isyong kinasangkutan ng ilang Chinese national sa bansa. Nitong Huwebes ay tinalakay at binigyang kahulugan ni dating senador at Filipino-Chinese na si Nicky Cositeng ang terminong ito. Hindi pagtitiwala, paggalit, pag-inis, basta may anti-Chinese. Yung Sino, S-I-N-O, di ba? Chinese yon. Phobia meaning afraid or scared, yung ganyan. So, ito po ay nangyayari dahil ang feeling ng tao at sa survey, 92% ay walang tiwala sa Chinese. Anya, ang pag-usbong nito ay bunsod ng mga kaganapang sangkot ang mga nagkasalang Chinese national sa mga negatibong pangyayari sa bansa tulad ng operasyon sa Pogo kung saan ilan sa mga kontrobersyal na nadawit dito ay sinadismiss Bamban Tarlac Mayor alias Alice Guo, Cassandra Ong at iba pa. Dahil dito pagpapaliwanag ni Cositeng, nadadamay ang mga inosenteng negosyanteng Chinese na naninirahan sa Pilipinas dahil sa kawalan ng tiwala at masamang register sa kanilang imahe. Hindi naman sa kinakampihan namin, hindi. Yung mga masasamang Chinese, mga kriminal na yan bago pa dumating dito. Paano sila nakapasok dito? Sino nagpahintulot? Sino nag-facilitate? Sino tumulong? Sino abogado? Sino accountant? Sino realtor? Hindi naman yung magagawa nila lahat yan kung walang Pilipino na tumulong sa kanila sa ating mismong gobyerno. Bukod sa xenophobia, ilan sa mga isyong tinalakay ng dating senador ay ang patuloy o paulit-ulit na problema ng bansa patungkol sa kahirapan. Anya, dapat na maging ugali ng pamahalaan ay ang unahin ang kapakanan ng mga mamamayan. Ilan sa kanyang nabanggit ay ang pagpapabuti sa pampublikong transportasyon, agrikultura at sektor ng paggawa. Anya, imbis na ayuda ay bumuo dapat ang pamahalaan ng konkretong plano kung paanong ang mga walang trabaho ay mapakinabangan sa paggawa upang mapabilis ang konstruksyon sa mga pampublikong proyekto. Gayon din, ang kaukulang suporta para sa mga magsasaka imbis na iprioridad ang importasyon ng bigas sa merkado. Matatandaan nitong kamakailan ay usap-usapan ang pag-alma ng ilang mamamayan sa naging aksyon ng gobyerno na paglalaan ng 26 na bilyong pisong pondo para sa ayuda sa Kaposang Kita Program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa national budget ngayong taon. Samantala, sa 5 dekadang diplomatikong relasyon ng China at Pilipinas, binigyang diin ni Cositeng ang kahalagahan ng pagpapatuloy nito, partikular ang pagkakaroon ng dialogo sa mga isyong kinasasangkutan ng dalawang bansa. Kailangan yan ayusin, pag-usapan. Nandito, mula dito hanggang dyan, ano ba hatian dyan? Paano ba yan? Kayo ang may equipment, kayo ang may technology, kayo ang may science, kayo lahat. Nandito kayo magkano dyan? Paano? Paano makikinabang yung taong bayan ko? Paano makikinabang ang Pilipino? Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.